Naniniwala naman ang isang constitutional law expert na ibang-iba ang martial law noon sa panahon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos sa martial law na idineklara ni Pangulong Rodrigo Duterte. Wala namang nakikitang rason ng Integrated Bar of the Philippines upang tutulan ng deklarasyon ng martial law sa Mindanao. Ito ang balita ni Joyce Balancio. Tatlo sa mga naging pangulo na kasalukuyang Republika ng Pilipinas ang nagdeklara ng martial law. Inilagay ni dating Pangulong Ferdinand Marcos sa ilalim ng batas militar ang buong bansa mula 1972 hanggang 1981 dahil sa banta ng mga rebeldeng komunista. 9 na araw naman ay sinailalim ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo ang Maguindanao kasunod ng Ampatuan Massacre noong 2009. At nitong Martes ng gabi, nagdeklara ng martial law si Pangulong Duterte sa Mindanao dahil sa pag-atake ng Mauti Group sa Marawi City. Sa kabila ng pagkabahala ng iba na maulit muli ang bangungot noong martial law ni Marcos, naniniwala ang isang constitutional law expert na malabo itong mangyari sa ngayon. Sa panahon kasi ni Marcos, ang presidente lang ang magpapasya kung kailangan magdeklara ng martial law. Pero ngayon, dapat itong aprubahan ng Kongreso at ng Korte Suprema sakaling may magpetisyon laban dito. Kung dati ay walang taning ang martial law, sa ngayon limitado lamang ito sa loob ng 60 araw. Kung noon ay hawak ng mga sundalo pati ang mga korte at kinalaunan ay isinara ang Kongreso, sa ngayon lahat ng ito ay mananatiling bukas. Ginawang mas democratic, ginawang may check and balance, ginawang parang na-soften ang martial law sapagkat this now becomes a shared responsibility. Tatlong kapangyarihan ng pamahalaan, ng executive, ng legislative, ng judiciary. Malabo na rin anya maitago ang mga pang-aabuso ngayon dahil hindi naman kontrolado ng pamahalaan ng media. Mayroong paraan din para ma-countercheck kung lumalabis ang kapangyarihan niya, kung lumalabis at may pagmamalabis yung nag-i-implement dyan sapagkat nandyan ngayon ang isang active na media. So sa aking palagay, yung kinakatakot natin na martial law noon ay hindi itong martial law ngayon. Sa ngayon, dapat anyang hintayin na magpaliwanag sa Kongreso si Pangulong Duterte at magbigay ng mga detalye sa likod ng kanyang deklarasyon ng martial law. At this point, we have to rally first, I think, behind the President. And at the same time, we have to rally behind our troops and we have to eliminate and neutralize the opponent and we have to save the civilian population. That to me is the most urgent thing to do. Hindi lamang anya problema ng Pangulo at ng pamahalaan ang banta ng Maute, kundi problema na rin to ng buong bansa. Kasi kung tayo mismo mga mamamayan ay papalag at hindi tayo susunod, isipin yung problema lang nga doon sa Maute, may problema pa sa mamamayan. So we have to fully cooperate. That I call is responsible citizenship. Samantala, wala namang nakikitang dahilan sa ngayon ang IBP upang tutulan ang deklarasyon ng martial law. Panawagan lamang nila sa mga nagpapatupad ito na panatilihin ang pag-iral ng batas. Joyce Balancio, UATV News and Rescue, Quezon City.